But I cannot say naman na tapos na ang usapan. Pero alam mo kasi, nais ko sabihin na maaring akala ng iba na ang tagal namin pumili. But in reality, nung several months ago pa, sinabi ko na ang tamang oras ng pagpili, Nobyembre. Talagang mahalaga kasi na hintay mo muna kung sino talaga yung desidido. And isang reason din yan, isang kadahilanan kung ba't hindi ako sumasama na sa mga forum. Dahil sabi ko, ang dami-dami namin mas maganda na yun na lang pag nalaman ako sino yung kandidato for president. Sa ngayon, medyo lumilinaw na. So at least ngayon, alam mo na kung sino yung mga pagpipilian mo sa vice president. Kung ginawa namin ito earlier, chances are, mamimiss namin yung mas magandang prospect na akala namin noon hindi naman available. So yung mga katulad ng mga iba na ngayon nagva-vice na lang or hindi na itutuloy yung pagtakbo sa pagka-presidente. Pero ako naman naniniwala, hindi naman porke nag-vice sila ay hindi na sila pwedeng presidente. Dapat din kasi yung kukunin mong vice president, pwede din magpresidente dahil pag may nangyari sa'yo, sila magiging presidente. So kaya nga lamang, siyempre, may mga nangyari na in the end, parang na-decide nila na hindi muna panahon. Maaaring bata pa sila, hindi muna panahon, but hindi nangangahulugan naman na hindi nila kaya mong presidente. Okay, sabi po ninyo, nakapili na po kayo, no? At final stages na po ito. And I know you're not going to announce it right away. Pero sa mga sinasabi ninyo, is it someone who previously was running for president? Kasi sabi nyo, kung namili kayo ng siguro, mga... masasabi ko, oo. Is it a boy or a girl? Sabi nyo noon kasi, sir, pinagpipilian mo, babae, lalaki. So, hindi, no comment? Hindi, no comment dyan. Basta, masasabi ko lang, at least yan, walang confusion sa gender. When will you make the announcement? This is airing... No, actually, ang tatamin namin to sa proclamation, siguro mga November 15 to 18, ganyan. So that's the time when it will be formally announced. Alam niyo naman, sir, sa politika na usually itong mga decision na ito, kapag nagawa na, one way or another, lumalabas din eh. Totoo naman yan. So do you want to give us a hint? Sa palagay ko naman, sa isipan ng ating mga kababayan, ay halos maliwanag na rin eh. Palagay ko, pag tinanong mo, mga 2 pangalan na lang ang lilitaw dyan. It's not likely na marami. So, iwanan na lang natin sa kanila yan para meron konti silang pag-iisipan. Pero, ang masasabi ko lang, sino man yan, magaling. Magaling. Last na point, no, about the Vice President. People like Lauren Legarda and Chis Escudero are the ones na parang sinasabi ng mga tao na will likely to go either to you or to Gilbert Chodoro kasi hindi pa rin nakakapili si Gilbert. But there are others who have already said na, hindi ako tatakbo under this party or that party. You think people will change their minds about that? Alam mo kaming mga sa gobyerno at lahat naman tayo, ay meron tayong mga sinasabi na iba't ibang mga panahon na base sa alam natin ng mga panahon na yon at maaaring yun ay magbago sa darating na panahon. At hindi lahat ng mga sinabi ko noong araw ay pinapaniwalaan ko pa rin ngayon. Meron naman akong pinapaniwalaan ngayon na hindi ko pinapaniwalaan noon. Yung mga ganun mga bagay ba? So hindi ko masyadong binibigyan ng malaking timbang yung mga ganung mga statements. Sila na lang ang magpaliwanag, no? Kasi isipin mo rin, Ricky, na noon naman kami lahat ay parang nagbabakbakan kami noon for president for 2 years. And siyempre, in the process, hindi namin maiwasan na we hit each other from time to time and hindi namin maiwasan yan. Pero yun naman dahil kami ay parang boxingan minsan no? Parang nasa ring kayo kasi So, ayaw mo man nasaktan yung kalaban mo, pero boxing yan So, minsan may mga nagagawa ka na hindi maganda. But actually, kung tapos na yung boxing, magkaibigan din naman kayo. Yung mga, ganyan lang ang tingin ko dyan na noong mga panahon na yon, marami mga nabitiwan kami mga salita na mga kandidato na maaaring pagkatingin mo na in a different context, no, ibang panahon, ay iba naman ang nasa isipan mo. We're taking another break. More with Senator Manny Villar when we return.
Welcome back. We're in the final stretch of our discussion with Senator Manny Villar. Sir, of course, we're talking about you running for president, and we're having this interview here in the Laurel House, which is, of course, the old home of former Vice President Doy Laurel. The house of the late President Laurel. Why was it important for you, because you have joined the Nationalista Party and you're building it up, why was it important for you to build up the Nationalista Party? Alam mo, 100 years ago, sabi ko nga na talagang ito naman ang partido na nakipaglaban sa kalayaan natin politikal. At ngayon, kailangan naman tayo makipaglaban ulit. And economic freedom naman. Naniniwala kasi kami sa partido na pagka talagang wala kang economic freedom o mahirap ang ating mga kababayan, wala talagang freedom political din. Kaya kailangan yan. And nung i-take over namin yung partido, talagang wala namang halos member na elected official. And sa akin, yung challenge nandun I like challenges Gusto ko yung nagbi-build. I like to build. I like to unify. I like to build. And sa akin, isang napakaganda pangarap din yung pinangarap ko din, what if I can build the Nationalista Party again to na maibalik natin yung dati. And natutuwa ako na, Ricky, na malapit na rin naman na mahigit ng 2,000 elected officials na sumali sa atin in the last few months. And napakarami niyan. Marami pa sumasali. More than 200 mayors and napakaraming governors, congressmen. Kahit pa paano, and lahat sila naman sumasang-ayon sa objective ng partido. Kasi ang slogan namin, ang bayan higit sa lahat. Kasi nung naman dati, nung liberal nationalista lang naglalaban, ay very prosperous ang ating bansa Maunlad yung ating bansa Ngayon lang naman medyo nagkaganito, no? Pero ng mga panahon naman yun, number 2 tayo pa sa Asia So you feel na, kasi you could have just built your own party from scratch, no? But you felt it was important to rebuild this old party. Nakita ko kasi yung Nationalista Party, parang ito yung parang nagdala ng kadakilaan sa atin o greatness wika nga, no? And napakaganda siguro kung ito yung nagbigay sa atin ng kalayaan politikal, kung ito rin partidong ito magbibigay sa atin ng kalayaan naman sa kahirapan. Kami desidido kami talaga na iahon ang bayan natin sa kahirapan, and I think we can do it. Naniniwala kami we can do it. Well, you're building the party again, and may mga sumasama ngayon. Saan nanggagaling itong mga sumasama? Are they coming from any particular party? Well, karamihan lakas kampi siyempre yan dahil 90% naman halos ng ating mga local officials ay lakas kampi. More on lakas than kampi. And yung iba mga walang partido. Marami rin naman sa ibang partidong pinanggagalingan. Pero karamihan siyempre galing sa lakas dahil diyan naman ang karamihan ng ating local government officials. Sir, every party wants to have also a senatorial ticket, no? Kayo ba ay I know you're concentrating on your run and you've just decided who your vice president will be. Napag-isipan niyo na ba kung sino yung papasok sa Senate slate ng Nationalista? Halos kumpleto na at ito naman we're ready to announce middle of the month din. Pero nahiya ko sa Ricky, pero maganda kasi ito yung formal announcement, and even yung mga sumasali sa atin ay nagre-request na sana sabay-sabay na lang and they be given yung opportunity para mag-press conference and announce formally sa end nila yung kanilang pagsali sa ating grupo. Pero maganda itong grupo na ito at masasabi ko lang halos lahat ng sektor ay represented. Yung mga extreme sectors, for example, ay represented para naman makapagbigay tayo ng impression ng pagkakaisa dito sa ating bansa. So iba't ibang pinanggagalingan itong mga senatorial candidates representing different views. Oo, not necessarily mga politiko. Kaya magandang kombinasyon. There have been names that have been floated. Of course, the party and the candidates have not declared or have not commented. But most of the names that have been floated are people who are associated with you. May mga re-electionists ba dyan? Meron din. Meron din re-electionists dito at meron dating senador. At pero karamihan ng may mga radical elements din, mga naghahangad din ng mabuti sa bayan. Paano mo ipagsasama yung mga yan? I mean, on one hand, diversity is good because you have different opinions. But on the other hand, sabi mo nga, there are some, as you yourself said, extreme elements or some militant elements. Kaya mo bang ipagsama yung
magkatugma na mga opinyon at mga ideolohiya nitong mga to? Well, number one, Ricky, kaya nga importante rin sa isang